Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas Pilipinas. Ang team nga ng Egypt ay hindi magpapatalo sa Gilas Pilipinas at nilabas ang kanilang final lineup at mayroon nga silang tatlong 7-footer. Samantalang ang Gilas Pilipinas naman ay handang makipagsabayan at mayroon pang secret weapon, ngunit bago yan. Pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Nalalapit na nga ang second Doha International Cup na gaganapin sa February 14 at 16 kung saan kasama nga dito ang Pilipinas, Qatar, Lebanon at gayon na rin ang Egypt. Ngunit sa paglilinaw nga ni Coach Tim Cone ay hindi naman talaga prioridad ng Gilas Pilipinas na magkampiyon sa torneo na ito at ay na rin sa report. Ang sabi nga sa report ng Filipino Star ngayon, ang sabi nga dito, Gilas iiwas sa injury. At ang buong nakasaad nga dito, ang sabi nga, ang Doha Tournament ay bahagi lamang ng preparasyon ng Gilas Pilipinas upang makabuo ng solidong chemistry para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya't hindi prioridad na manalo sa Doha para kay Cone. Mas importante ang mga larong haharapin nito sa qualifiers. At ang una nga kasing makakalaban ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers third window, walang iba kundi itong Chinese Taipei. At ayon mismo kay Coach Tim Cone ay mas mahirap at mas mabigat na Chinese Taipei ang kanilang kahaharapin. Kung atin kasing titignan ang lineup ngayon ng Chinese Taipei ay mas malakas kumpara sa nakaharap ng Gilas noon. Sa ngayon kasi ay halos dalawang naturalized player ang ginagamit ng Chinese Taipei. At ito nga ay sila Muhammad Albacher Gardia o si Muhammad Abasi na alam nating lahat na dating naturalized player ng Chinese Taipei at ginawarang maging local player, at ang kanilang bagong naturalized na si Brandon Gilbeck. At nung nakaharap nga ng Chinese Taipei ang New Zealand sa mismong home court ng New Zealand sa second window ay masasabi nating nakipagsabayan talaga itong Chinese Taipei sa New Zealand, kaya naman masasabi nating ibang Chinese Taipei na talaga ang makakaharap ng Gilas Pilipinas. At syempre dapat ding paghandaan ng Gilas ang dalawang naturalized player ng Chinese Taipei, lalong lalo na itong si Brandon Gilbeck at syempre itong si Muhammad Abasi. Kaya naman masasabi nating mapapalaban talaga ang Gilas Pilipinas sa bagong Chinese Taipei. Kaya naman bilang paghahanda ng Gilas Pilipinas ay alam nating lahat na sasali nga sila sa packet tournament sa Doha, Qatar. At ang isa nga sa mga makakalaban ng Gilas Pilipinas ay itong Egypt, at mukhang seryoso talaga sila kapag nakaharap na nila ang Gilas. At naglabas na kasi ang Egypt ng kanilang official lineup na gagamitin nila sa Doha Packet Tournament. At dito nga makikita natin na may tatlo silang 7-footer at halos karamihan ay matatangkad at nag-average ng 6'6 to 6'4 hanggang 6'8. Kaya naman mapapalaban talaga ang Gilas Pilipinas, partikular na sa tatlong 7-footer na ito na pinangungunahan ng 7'2 na si Omar Orabi na kanilang veterano, at idagdag mo pa ang kanilang 7-footer na naman na si Anas Mahmoud at ang kanilang batang-batang player na si Patrick Gardner na may height na 7-footer. Ito nga ang ipagtatapat nila sa Gilas Pilipinas. At masasabi nating makakuha talaga ng great learning experience ang Gilas Pilipinas sa packet tournament na ito, partikular na sa Egypt. Ngunit ayon kay Coach Tim Cone ay hindi nga masyadong pupwersahin itong si Justin Brownlee para iwas injury at makapagpakondisyon sa totoong laban sa FIBA Asia Cup qualifiers. At kahit nga itong si AJ Edo hindi nga masyadong pupwersahin at bibigyan lamang ng limitadong minuto. Ang mapapalaban talaga dito ay itong si Abay Junmar Pajardo na paniguradong mag-step up as big man ng Gilas, at gayon na rin ang bagong Gilas o ang nagbabalik Gilas na si Troy Rosario na paniguradong magpapakitang Gilas, at syempre ang nagbabalik Gilas galing injury na si Jamie Malonzo ay expected na natin na gagawa din para sa Gilas.
At overall ay experience lang talaga ang habol ng Gilas Pilipinas upang mapaghandaan talaga ang FIBA Asia Cup qualifiers. Ngunit ang inaabangan talaga ng lahat ay itong si Kevin Kembao na paniguradong hindi pa alam ng mga makakalaban ng Gilas Pilipinas, partikular na ng Lebanon, Egypt at kahit ng Qatar. Ito nga ang masasabi nating secret weapon ng Gilas Pilipinas at alam nating lahat na napakaganda ng ipinapakitang performance ngayon ni Kevin Kembao sa KBL. Kaya naman expected na namang gugulat talaga ito once na makaharap ng Gilas Pilipinas ang Lebanon, Qatar at gayon na rin ng Egypt. Para nga itong import ng Gilas Pilipinas dahil napakahusay at napakaganda ng galawan ni KQ, kaya expected na natin na mag-i-step up ito sa Gilas Pilipinas sa Doha 2nd International Cup at gayon na rin sa FIBA Asia Cup qualifiers sa third window.